Song Jinwoo versus Thomas Andre. Matapos makita ni Jinwoo ang hideout na pinagtataguan ni Dongsu kay Jinwoo, kaagad nakatikim ng matinding kamao si Wang Dongsu sa sobrang galit ni Jinwoo. Kaagad pinainom si Jinwoo ng healing potion, ngunit hindi na kayang recover ang pinsalang natamo nito since nasa 10% below na ang HP ni Jinwoo, kaya mas lalong namuot ang galit ng ating bida. Tinanong ni Jinwoo ang dalawang kasama ni Dongsu kung may healer sa kanila, ngunit hindi ito nakapagsalita, kaya tumaas ang blood loss ng ating bida at inutusan niya ang dalawa na pagalingin si Jinwoo. Ngunit ang naging sagot lamang nito, hindi sila marunong magsalita ng Korea. Nakabalik na si Dongsu at handa na itong makipagbasagan ng ulo, since ito daw ang first meeting nila ni Song Jinwoo, at sinabi niya sa dalawa niyang kasama na nag-request daw ito na pagalingin ang kinidnap nila. Muling nag-request si Jinwoo sa huling pagkakataon na pagalingin ng dalawa si Jinwoo. Ngunit malakas ang loob ng isa na sinabing kailangan mo nang kumbinsihin ni Jinwoo ang kanyang boss. Kaya kaagad nagdash ang ating bida upang hawakan ng ulo pagkatapos nilampaso ito sa poste. Tinanong ni Jinwoo ang isa kung siya ba ay isang healer. Ngunit nataranta nga ito dahil hindi daw sinabi ni Dongsu na involved pala si Song Jinwoo sa taong kinidnap nila. Since ito ay nataranta, kalmadong sinabing muli ng ating bida kung siya ba ay isang healer. Ngunit sagot nito, hindi siya isang healer. Kaya gamit ang Commander Authority, inismash ni Jinwoo ang ulo ng hunter na parang binagsakan ng gravity sa sobrang lakas. Alam daw ni Dongsu na si Jinwoo talaga ang pumatay ng kanyang kapatid na si Wang Dongsu. Ngunit gusto pa rin niyang marinig na aminin ito ni Jinwoo. Hindi nagsalita ang ating bida sa mga tanong ni Dongsu habang kalmadong naglalakad ang dalawa upang mag face to face to start the real battle. At sagot ng ating bida, go ask yourself. Nag-cringe ang mukha ni Dongsu at kaagad itong nagpakawala ng matinding suntok towards Jinwoo. Ngunit pasimple lamang itong iniwasan ng ating bida at nag-counter ng napaka-effortless na suntok mga lods. Ngunit ang kamao ni Jinwoo ay bumaon talaga sa katawan ni Dongsu. Napasukan ng dugo si Dongsu sa tindi ng suntok ni Jinwoo at parang blink ang pagkatalsik ni Dongsu sa sobrang bilis dahil sa lakas ng kamao ng ating bida. Tumago si Dongsu sa pader at bumangga-bangga ito sa floor at napunta sa malaking water pipe hanggang sa umabot ito sa kabilang pader. Ramdam pa ni Dongsu ang kanyang consciousness at lakas kahit iniinda nito ang sakit sa katawan. Ngunit siya ay nagulat dahil si Song Jinwoo ay nasa itaas ng nasirang water pipe at nag-aantay lang na pansinin ito ni Dongsu. Muling nag-engage ang dalawa ngunit mas mabilis na hawakan ni Jinwoo ang ulo ni Dongsu kaya inismash niya ito sa malaking water pipe. Habang hawak-hawak ni Jinwoo ang ulo ni Dongsu, hinampas-sampas niya ito sa napakakapal na metal ng water pipe at bawat smash nito ay dumadagundong ang tunog sa buong gusali hanggang sa nagsisitalsikan ang dugo ni Dongsu. Biglang dumating si Thomas Andre at sinabing that's enough. Dahil sinabihan ko na yan si Dongsu na huwag kang galawin at tinanong ni Andre kung buhay pa ba si Dongsu. Sagot ng ating bida, buhay pa sa ngayon. Sinabi ni Thomas Andre na kung pwede, ito ay pag-uusapan na lamang nila sa labas at pabayaan na lamang si Dongsu. At kung gagawin daw ito ni Jinwoo, magpapanggap na lamang siya na parang walang nangyari. Sagot ng ating bida, paano kung hindi? Sagot ni Thomas Andre, well, ang kanyang request ay hindi na magiging request dahil magiging utos na ito. Pipilitin niyang papasunurin si Jinwoo at parang naramdaman niyang na-checkmate siya sa pagkakataon na ito dahil wala siyang choice kundi kakalabanin ang taong nilamon na ng galit. Binalibag ni Jinwoo si Dongsu at sinabing walang problema sa kanya. At ito pala ang tunay na plano ni Wang Dongsu. Gumawa siya ng plano na hindi magkakaroon ng choice si Thomas Andre since si Thomas Andre lang ang may kakayahang talunin si Jinwoo. Kaya sa moment na ito, walang choice si Thomas Andre kundi papatayin niya si Jinwoo para kay Dongsu. Tinanong ni Thomas Andre kung kilala ba ni Jinwoo ang kaharap niya. Sagot ni Jinwoo, hindi na importante kung sino ka. Kaya naisip ni Andre, alam ni Jinwoo kung sino siya, ngunit pinili pa rin itong kalabanin siya. Si Thomas Andre ay lumaki sa isang mahirap na dayuhang pamilya na napapalibutan ng maraming kalaban. Ngunit isang araw, ipinagkaloob sa kanya ng universe ang isang extraordinary gift. Ang gift na walang katumbas na lakas.
ang kapangyarihan na kayang durugin ng lahat. Sa pamamagitan ng walang hanggang serye sa pakikipaglaban, napatunayan ni Thomas Andre ang kanyang natural na talent, strength, authority, wealth at violence. Gamit ang iba't ibang klaseng kapangyarihan sa buong mundo, siya ay hinirang bilang isang king dahil kaya niyang wasakin ng lahat ng humarang sa kanyang landas dahil ang dahas ay ang nag-iisa niyang justice. Kaya sinabi ni Thomas Andre na pagsisisihan daw ni Jinwoo ang kamangmangan. Dumating na ang mga tauhan ni Thomas Andre, pati na rin ang daan-daang hunter na ipinadala para paghandaan ang laban. Ngunit nagulat ang lahat dahil nagkaroon ng malakas na pagsabog na mas lalo nilang ikinagulat dahil mayroong bagay na tumagos papunta sa kanila hanggang sa dumaan nito sa gitna at tumilapon ng mga sasakyan na tinamaan nito. Ito pala ay si Thomas Andre na makikitang naka-defense pose. At mukhang tinamaan ito ng malakas na suntok ni Jinwoo since sinabihan niya itong isang mangmang. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita at kalmadong humakbang si Thomas Andre papunta kay Jinwoo. Kaya kaagad naghanda ang lahat ng hunter para sumali na sa laban. Inutusan ni Jinwoo si Igris na dalhin si Jinwoo sa malapit na hospital at siguraduhin magamot ito kaagad. Kaya mabilis na umalis si Igris sakay ni Kaizel. Handa na ang buong scavenger guild sa laban sa pamumuno ni Thomas Andre. At mukhang ang laban na ito ay guild laban sa guild. Dahil iisang guild rin nga naman itong si Jinwoo, considering as a guild member kapag tatawagin niya ang lahat ng Shadow Soldier. Kaya pangiting sinabi ni Thomas Andre na ngayon ng oras para sila ay mag-uusap dahil ang oras na ito ay napaka-importante para sa kanya. Wala na siyang pakialam kay Wang Dongsu. Iisa lang ang paraan para maibalik ang kanyang pride. At ito ay walang iba kundi papatayin ang isang mayabang na si Song Jinwoo. Sinabi ni Thomas Andre, hindi pa naman huli ang lahat. Kung aaminin ni Jinwoo ang pagkakamali at mag-surrender, bibigyan daw niya ito ng chance para mabuhay. Ngunit ang naging sagot ng ating bida ay isang matinding middle finger. Nagalit si Thomas Andre sa panginginsultong ginawa sa kanya ni Jinwoo at pagsisihan daw nito ang chance para mabuhay. Unti-unting nagbago ang katawan ni Thomas Andre. Nagkapunit-punit ang damit at mas lalong lumaki ang katawan. Habang ang Scavenger Guild Hunter ay mainit na nakatitig kay Iron na handa na rin sumagupa sa laban. Habang nagkatitigan, si Song Jinwoo at Thomas Andre, sabay nilang binigas ang salitang let's go. Kagad nag-clash ang dalawang grupo, Scavenger Guild versus Ajin.